Happy farming! Magde-deflowering tayo ng ating saging. Tama-tama lang itong time na to na mag-deflowering tayo. Kaya takitin ko siya. So ganito lang yung gagawin natin. Tatanggalan muna natin siya nitong mga flower niya. Then dahil maulan ngayon, siguro sa isang araw saka siya natin babalutan ng kulay blue natin na polyethylene bag. Lilinisin lang muna natin para pagbabalot natin malinis na siya. Bale 6 hands lang yung ititira natin. Tatanggalin ko na tong pang 7 para mas lumaki yung ating saging. Yung iba nanghihinayang natanggalin to, pero kaya natin ginagawa to para mas lumaki itong natitira natin na banana, para maging good size ang bunga niya. Hindi ko abot. Ayun, malinis na yung ating saging. At para mas maging quality yung bunga niya, binawasan natin ng isa. Nagtira lang tayo ng 6 na hands. 6 hands lang yung sa kanya. Para sa ganon, mas gumanda ang quality ng kanyang bunga. So kung mapapansin nyo, hindi tayo nagbabase doon sa dahon. Ang sa atin lang ay masigurado natin na ang ma-harvest natin ay puro good size siya. Iba kasi nagbabase sa dahon, binibilang kung ilan yung dahon, then yun yung basihan nila kung ilan yung hands na ititira. So usually ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa yung ano niya, dahon niya. Pero ang ginawa natin para masigurado na mas lumaki, maging good size yung ating lakatan, 6 hands lang yung itinira natin. Ito ay obserbasyon namin. Kung makikita natin na mas malaki yung puno, mas robust, ay pwede natin gawin na 7 o 7 yung ititira natin na dahon. So dahil narito na rin ako, tatanggalin ko na rin yung may natutuyo na, itong may sigatoka, parang sa ganun malinis na siya ng konti. Bakit natin ginagawa yung ganito? Parang sa ganun, mabawasan natin yung population ng sigatoka dito sa ating saging. Kung mag-spray man tayo ng fungicide, kakonti na yung spray natin. So napababayan natin yung population ng ating sigatoka, mas madaling makontrol yung sigatoka sa ating saging. So yun lang, lilipat ako doon sa kabila kasi meron pa rin tayo doon tatanggalan ng flower o deflowering yung activities natin. Kung mapapansin natin, base na rin sa obserbasyon natin, nakakonforme tayo dun sa laki ng puno para dun sa ititira natin na number of hands dito sa ating saging. Kasi kung hindi natin makaobserbahan yon, possible lahat ng hands patuloy natin, hindi tayo magbawas. Kaya ang nangyayari pa ganon, hindi ganon kalalaki yung nagiging bunga niya. Meaning, hindi lahat nagiging good size yung ating saging. Kaya ginagawa natin yung paglilinis, sa paglilinis ng ganito, kung sakasakali, binabawasan na rin natin yung dapat nabawasin na hands sa kanya. Pero usually ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hands din itong natira dito. So dahil 6 hands lang siya, inaasahan natin magiging good size siyang lahat. Mula dito sa malaking sa unang hands, dito sa taas, hanggang dito sa panghuling pang-6 na hands niya, masisigurado natin na good size yung lalabas dito na saging. Ibig sabihin, pag good size, mas maganda yung presyo na makukuha natin. Kasi kung lalabas sa kanya yung RX o kaya yung medyo small size, hindi natin makukuha yung premium price na inaasahan natin doon sa ating lakatan. So ang bentahan ngayon ng ating saging ay 50 pesos ang per kilo ng ating lakatan.
farm gate price. Kasi ang bentahan nito sa palengke, minsan umaabot ng 100 pesos. And 100 pesos to 120 per kilo ng ating good size na saging. So para ma-attain natin yon, kailangan maging maganda ang quality ng ating saging, makinis siya o flawless, then malalaki. Hindi ganun kadali maglinis ng ating saging, kaya syempre talagang ingat din. Then sikapin natin kahit na isang kamay lang yung magamit natin kung kinakailangan para maging safe tayo. Isang kamay na lang, then i-ano natin, ihawak natin yung ating isang kamay gaya tulad ng ginagawa ko ganito. Tulad ito, timing na natatanggalan na natin ng puso. Then ang ititira lang din natin dito ay 6 hands. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hands pala titira natin. Hindi na natin ito patutuloyin. Pwedeng pangulam. Puso ng saging. Babagsak ko muna. So ayun, ito na lang patutuloy natin. Hindi muna natin siya tatanggalan ng flower dahil hindi pa siya masyadong matured, so sariwan-sariwa pa. Pagka ganito kasi tutulo yung kanyang pinakang dagta na nagiging dahilan para minsan pag kumalat doon sa ating saging, nagiging dahilan ng pag-itim niya. Kaya may timing din yung pagtatanggal natin ng pagdi-deflower natin ito. So ngayon hindi pa natin tatanggalan, siguro mga 3 days pa saka natin tatanggalan. Katulad ng mga tinanggalan ko kanina na kulay black na yung kanyang flower. Ito kasi medyo nagkukulay white pa to yellow. Kaya siguro after 3 days saka natin tanggal. Magtatanggal na rin tayo ng ating puso ng saging. So 7 hands yung patutuloy natin sa kanya. So yun lang. Maraming salamat and happy farming!